Hihilahin naman po natin yung pre-hub. Yan. Yan po mga idol, ay gagawa po tayo ng tutorial kung paano po babaklasin itong rear hub na to. So ito mga idol, natanggal ko na po itong cassette type ko po na sprocket. Umpisahan na po nating baklasin itong rear hub. Yan mga lods, tanggalin lang po natin itong skewer. Yan. Yan mga idol, natanggal na po natin yung skewer. So ito mga idol, pwede po nating hilahin yan para matanggal po natin to. Yan. Hilahin po natin. Ngayon mga idol, kung hindi po ninyo matanggal yung ganito, pwede nyo pong sundutin. Kahit po nitong skewer. Yan. Yan, nalaglag na po. Ngayon mga idol, para matanggal po natin to, kailangan po natin ng 12 na allen. Yan, dalawa po ang kailangan natin para pangontra po dito sa kabila. Hindi naman po ganun kahigpit itong thread nito, kaya hindi ko na po ginamitan ng pangontra dito sa kabila. Yan, may thread po yan mga idol, kabilaan. Ito. So yan mga idol, after po natin matanggal to, hihilahin naman po natin yung pre-hub. Yan. Tapos hindi ko na po kasi ito mga idol nilagyan, ibinalik yung pinakang cup dito na goma para lumabas po yung tunog. Kasi edited na po itong aking spring. Yan mga idol, ito na po yung pre-hub. Ito na po, 6 pounds po ito. Tapos ngayon mga idol, ito naman po sa kabila. Yan, hindi naman po ganun kahigpit to, kaya kinamay ko na po. Yan, natanggal na po natin. Ngayon po, meron po yung spacer dito. Yan, kailangan wag niyo po yung iwawala. Ngayon mga idol, pupukpukin naman po natin ng martilyo. Sabihan na lang po natin ng basahan para hindi po magasgas itong axle. Yan mga lods, sabihan lang po natin ng basahan itong axle para hindi po magasgas kapag pinukpok po natin. Yan. Kunin lang po natin ng dahan-dahan. Kung wala po kayong rubber mallet, pwede nyo pong gamitin ng martilyo. Pero patungan nyo na lang po ng basahan. Yan. Kunting-kunting pukpok lang naman po yan, matatanggal na po yan. Yan mga lods. Bagong-bago po yung mga grasa po nito, kasi nga po nung nakaraan nilinisan ko na po ito. Kasama na po yung isang bearing. Hugutin na lang po natin yung bearing na yan. Yan. Tapos mga idol, para matanggal naman po yung isang bearing dito sa kabila, yan, kahit yung lumang ehe lang po, yan, kahit yung lumang ehe lang po, pwede po natin yung pupukin dyan ng dahan-dahan. Yan, tanggal na. Ito na po mga idol. Tapos mga idol, siguraduhin lang po natin na wag po mawawala itong pinakang spacer nya dito sa dalawang bearing. Yung bearing para dito, tapos sa pagitan po ng pre-hub. Ayan po mga idol. Dito naman mga lods, sa pagkatanggal nitong bearing para sa pre-hub, tanggalin lang po natin tong cap. Yan. Yan, tanggalin lang po natin to. Tapos, may makikita kayo ditong parang sa gitna niyan na parang bushing, ganyan. Yan, isog niya lang po dito. Tulak nyo lang po yan para lumabas po yung pwede nyong mapukpok na bearing. Yan dito. Yan mga lods, gamit lang po tayo uli ng lumang axle, tapos saka po natin pupukpukin. Yan mga idol, dali lang naman po tanggalin yan. Ayan, tanggal na po natin yung isang bearing. Tapos ito po yung sinasabi kong parang bushing nya sa pagitan nitong dalawang bearing.
Tapos, ito naman po yung isang bearing. Ganun din po. Ganun din po, papukpukin po lang po uli natin. Yan. Yan mga lods. Okay na po. Natanggal na po natin yung dalawang bearing. Ayan, tanggal na po natin. Ngayon mga lods, ito naman, sa pagkatanggal naman po ng mga spring sa capouls, gamit lang po kayo ng manipis na bagay para matanggal po natin itong nakaharang na plastic dito po sa mga pawls. Ayan po, ito kulay puti na transparent. Yan mga lods. Okay. Tapos ito naman po, yan, tanggal na po natin yung pawls. Ito na rin po yung gagamitin natin. Tapos yung spring, ganun din po, susundutin lang din po natin. Yan, dahan-dahan lang po para di masira yung prehab. Ayan po, natanggal na po natin yung spring. Hanggang ganun lang po, hanggang sa matanggal na po natin ito. Ganun lang po kadali mga idol, mag-backlash po nitong GUB. So mga idol, ganun lang po kadali baklasin itong GUB hub. Yun lang po at maraming salamat.